Relax lang, huwag kayong matakot. Tapos yung hanap buhay nila dito mga kababayan, uling. Mga mag-uuling. O ka lang, honey, malaplat ka. Yan. Taas, grabe. Uy, natatakot ako pag nalaglag tayo doon. Nanaginip pa naman ako kagabi, nalaglag sa bangin yung truck ko. Pataya. So sa araw na to mga kababayan, pupunta po tayo sa bahay pagamutan. At nakita nyo yung sitwasyon. Ingat kayo ha. Ayan. Ayan. Dito na lang po kayo dala. Ah, dito ka din. Yan. Yan. Okay. Ikaw yun. Ikaw yan. Sama. Yung driver yata nakatapak. Driver ang nakatapak. Iwanan na lang driver. Agay. Ako na lang mag-drive. Balikan na lang namin. No? Kuskus siya, kuskus. Lagay. Ano oras ka nagising, teacher? Ano po, 6. Umaga. Opo. Kumusta naman ang tulog mo tonight? Ayos naman po, diretso. Sorry? Diretso naman po ang sleep ko. Diretso naman. Gabi. Sarap na tulog. Opo. Salamat sa Diyos, no? Sana tuloy-tuloy lang. Nag-aaral daw sila. Ganun kahaba talaga yung nilalakad nila, no? Ano, nag-aaral kayo? Po, kahit po ako, naranasan ko rin. Lalakad po ako galing sa bahay namin, puntang school. Mas ano nga po mahirap doon kasi Mendoza pa kami nag-elementary. Tapos high school, darig-darig din. Parehas na darig-darig yan. Wala pang school din sa malapit sa akin. Kaya mas mahirap kasi basta mag-aaral ka, maglakad ka ng kabilang barangay. Hanggang ka, oo, no? Actually, ako naranasan ko rin yun, yung maglakad. Pero syempre, mas kawawa talaga pag babae. Mga lalaki, okay lang. Mabilis maglakad. Babae. Sabi ko nga, Han, baka pag ako natira doon, pumayat ako. No. Pwede, doon ka titira na. Doon na raw ako titira sa inyo. Samahan mo si teacher. Oo. Kasi biruin mo, babaakyat pag ganun yung daan. Dalhan na lang kita ng pagkain mo doon. Ano? Dadalhan ko na lang kayo ng pagkain ni teacher doon. Kaya nga, hahatiran mo na lang. Yes. Once a month. Once a month? Opo. Once nagutom kami. Magugutom Hindi, dadamihan ko na. Nadamihan. 5 kaban na bigas. 5 kaban. 5 box na dilata. Okay, 5 bucks. 5 box na young's taon. Yung stout. Oo. Para hindi Tapos, masira. isang box na, Lucky Me. Opo. And then, 10 kilong bulad. Bulad. Oo. Yung mga hindi nasisirang food. Tinapa. Hindi, madali masira yung tinapa. Oo. Bulad, Ano pa yung bulad? tuyo. Tuyo. Ano pala yung bulat? Oo. Opo. Bulad is tuyo. Alam ko salitang Bisaya. Di ba, Kuya Sam? Ano yung pangalan ulit ni ate? Darlene po. Darlene. Oh, darling. Don't you ever go. Oh, yun. Alam mo pala ni teacher yan. Sige nga, teacher, kantahin mo nga yun. Oh, darling. Oh, darling, don't you ever go far away. Okay. Good vibes lang po. Yun ang pinakamaganda. Yes. Pangtanggal stress. Tawa-tawa. Sa ngayon, teacher, may nagpapa-stress pa ba sa'yo? Medyo wala na po. Very good. Huwag mo na isipin yung problema. Hanggat nandito si Mami Rochelle, tutulungan ka namin. Ha?
hanggat kami po ay ginagabayan ng Panginoon, gagawin namin lahat ng aming makakaya. Salamat. Yes. Saka alam ko naman na hindi ka pababayaan ni Darlene, na? Nag-aalaga ko po yan. Nag-aalaga talaga. Bait naman ni Darlene, no? Ba't di mo iniwan si tita? Siya po kasi yung nag-aalaga po sa akin nung bata po ako. Ah, so... Siya po yung kasama ko po since Ampon ko po yan. Ah, Parang anak-anakan mo siya. Okay. kaya pala, no? Bait ni Darlene, no? Marunong tumanaw. Yun ang pinaka-the best. Yun ang mga susi para sa tagumpay natin. Huwag tayong makakalimot kung saan tayo nagmula. Huwag nating kalimutan yung mga taong tumutulong sa atin. Opo, simula. 'Di ba? Alam mo yung time na mahina ka, maliit ka pa, and then may tumulong sa'yo. At dumating din yung time na okay ka na. Unang-una natin pasasalamatan yung mga taong tumulong sa atin, no? Opo. Salamat kasi nandyan ka. Kasi sa nakita ko doon sa bahay nila teacher, wala na eh. Wala nang tutulong eh. Kasi yung tatay nanay niya, matanda na. Mga kapatid ni teacher, may mga kanya-kanyang pamilya na. Mga asawa at anak na po. May sawa't anak na. Nag-aaral ka naman. Opo. Anong grade ka na? Grade 10 po. Grade 10. Very good. Bait ni Darlene. Kumusta naman ang buhay ni Darlene? Buhay ninyo ng mama at papa mo? Si papa ko po nagka-dialysis po. Ay, sus! Nagda-dialysis naman ang papa mo. Opo. Nanay mo? Nandun po sa bahay. So, paano kayo nabubuhay? Ano yung source of income? Si tita ko po. Sino tita mo? Ito po. Ah, si teacher. Opo. Doon po ako tumitira sa bahay nila. Ah, siya nagpapaaral talaga sa'yo. Sila nanay, binibigyan po nila ako araw-araw na mga 10, minsan 20, ganun po. Yun ang pambaon mo. So, paano yun? Nung time na nagka-problema si teacher, paano ka? Si nanay po ang nagbigay sa kanya. Ah, si nanay pa rin nagpatulong. Si tatay po. Napakabait pala ni tatay, no? Kahit ganun talagang tuloy pa rin. Kaya kailangan talaga gumaling si teacher. Na? Po. Pero makatulong din po ako sa kanila. Mabawi nila yung pinagpaaral nila sa akin. Ay, ibig mong sabihin, hindi pa nila nababawi yung paaral nila sa'yo. Hindi ko po nabawi na nila kasi sa tuwing nagtatrabaho po ako, basta tawag ko, andyan na ang padala sa kanila. Ah, basta sumahod ka, bigay sa kanila. Opo. Pero mas maganda kung tuloy-tuloy sana ng mga pagturo ka na, no? Kaya nga po. Mas matutulungan mo pa sila, mapapagawa yung bahay. Opo. Yung bahay namin, parang bahay ng kwago. Parang bahay na. Kwago na. Bakit? Kala-kala. Tsaka mababa, no? Opo, mababa. Makakauntog. Oo, Lambe. nakakauntog. Opo, sa liit kong tulog pa ako. Pero, alam mo teacher, malaki pa ang pag-asa eh, malaki pa ang chance eh. Kaya nang sinabi ko kung ano man nangyayari sa atin, sa inyo, pagsubok lang yan. Kaya Diba? po. Maaring sinusubok lang tayo ni God. Diba? Diyan naman si Darlene. Diyan naman ang mama at papa mo. Hindi kanila pababayaan. Masaya ba ang mama at papa mo mula nung nagkakilala tayo? Nakarating ang team? Opo, masaya po siya. Ano ang naging reaction? Siya po ang unang-unang nakakakita sa inyo kapag dumadating kayo. Oo. Tapos sa kanya ako gigisingin. Sabi niya, andyan na sila. Ay, God. Bigla naman akong gigising. Kaya kilala niya kayo. Kilala niya po kayo. Kilala. So, teacher,
teacher, pag halimbawa loobin ng Panginoon na maging okay na gumaling ka na, ano ang una mong naiisip na gagawin para sa pamilya mo, para sa sarili mo? Gagawin po, mag-a-apply po sa trabaho. Kasi hindi po ako sanay na parang naghihintay lang sa bahay, ganun po. Walang ginagawa. Hindi po ako sanay. Nasanay po ako na nagtatrabaho po ako. Ayun po. Kaya ang unang gagawin ko po ay mag-a-apply sa trabaho. Sa Maynila? Opo. Sa Cavite po ako. Kasi Sa? doon Cavite. Maraming Cavite. hiring teacher po sa Cavite. May family rin ba kayo? May relatives kayo sa Cavite? Wala po din. Pero may mga libreng dorm na bigay na po ng school. Ah, okay. And then po, baka yun na lang po muna ang ano ko. Last time, mga 1 year lang na ano ko. Or 2 years. Sige, pag-isipan natin. Pero sa ngayon na gusto kong mangyari, full recovery ka muna. Kaya No? nga po. Opo. Saka yun, loobin ng Panginoon na makahanap ka ng trabahong maayos. Kaya nga. Yung hindi masyadong pagod, di ka ma-stress. So, anong klase trabahong ang target mong applyan? Teaching po. Teaching pa rin. Yun talaga. Sayang po kasi yung nag ko hindi ko apply. Oh yes. Sayang. Sayang yung talino, no? Ang dami-daming naghahangad. Dahil, Isa ka sa nabiyayaan ng katalinuhan. opo. Salamat sa Diyos ulit. Kasi binigyan niya ako ng ganitong kalinaw na isip. Way din ito para makatulong naman ako sa iba na nangangailangan ng knowledge para magamit nila sa everyday life po. Yun po. Alam mo, teacher, nung ako nag-aaral, sabi ko, bakit ang hina ng isip ko? Ang hirap kong mag-memorize. Kaka. Samantalang kayo, di ba, valedictorian, salutatorian. Kaya ako, doon ako sa likod ng school. Kahit, di ba, bakit ganon? No? Sa loob din. Sa likod ng school. Oh, sa Grabe likod naman kami. yan. Ha? Grabe naman yan. Opo, kasi ang hirap kong mag-aaral eh. Ay, sulat ko eh. Nasa robot ka? Hindi Ha? Dahil nung nag-aaral ako, nung elementary, row 1. Sa robot ka? Oo, tapos section 1. Oh, section. Medyo takot pa ako kay teacher, nakikinig pa. Tapos ganyan pa ako, tahimik. Eh siyempre, ang pag-upo natin nung araw noon, alphabetically arranged. Oo. A, B. Oo. Di ba? Sa first, second, A, B. Tapos ang bait-bait ko pa. Kaya lagay ako sa ruwan. Tapos section 1. Oo. Okay. Siyempre, bago pa yung uniform, damit. Mabango pa. Ayan na. Kalagitnaan na, luma na yung mga bag, damit. Nasaan ka na? Hindi na nakikinig sa teacher. Pag tinanong ako ng teacher, hindi na ako makasagot. Lagay ako sa likod. Di ba? Meron talagang taong meron talagang taong mabilis maka-pick up, di ba? Pero sa akin talaga, nakaka-relate naman tayo, pero hindi kagaya ni teacher na mataas ang grade. Di ba? Grade ko noon, lang? Alam, Daddy Frankie, meron ako ibibigay sa'yo. Meron ako ibibigay sa'yo, gulay. Ano yun? Repolyo, tsaka patatas. Ay, gulay. Bakit saan galing? Galing po sa Baguio po. Oh? Ako, biniyahe po ng kuya ko. Sabi niya po, bigay mo to kay Daddy Frankie. Sabihin mo, ang bait siya. Sabi ko, bibigay ko yan. Yung kapatid mo nagtatrabaho sa Baguio. Opo. Ano yun, sa gulayan? Opo, gulay. Nag-impake po sila. Okay. Kaya pala may nakita ako doon. Nung Ay, yan po yung... Yes, napansin ko isang plastic. Yan po. Kita ko.
para may gulay din po kapag... Ay, wow, thank you. Sige. Pagbalik na. Opo, balik. Nakalimutan ko nga po. Sana sinakay na natin din sa likod. Hindi, okay lang.